Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakamabuti mo sa lahat ng panahon. Maraming salamat sa panibagong pagkakataon na muli kang magbibinhi ng iyong aral mula sa iyong mabuting balita. Ngunit bago kami magpatuloy sa pakikinig ng iyong mensahe, hayaan mo munang lumapit kami na may kababaang loob upang magpalinis sa aming mga karumihan mula sa aming mga kasalanan. Ama, lumalapit na may kababaang loob ng ibang lingkod. Linisin mo po ang aking puso, ang aking karumihan, ang aking mga kasalanan. Batid mo ang aking kalooban. At nawa, Panginoon, pagkalinisin mo ko sa mga oras na ito, upang sa ganon, ang iyong prophetic voice ang marinig namin. Gamitin mo lamang ako bilang instrumento, Panginoon. Ipagkaloob mo po sa akin ang karunungang katulad kay Haring Solomon at ang kababaang loob katulad ng sa Panginoong Hesukristo. Banal na Espiritu, manahan ka sa aking puso. Puspusin mo ko ng iyong kapangyarihan. I-guide mo ang aking puso, ang aking espiritu, upang sa ganon, ang bawat makarinig ng iyong mensahe ay tumimo sa aming mga puso. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang magpangyari. Kayo din, Lord, ipinapanalangin ko ang makakarinig ng mabuting balita. Pagod man, buong maghapon, Panginoon, hayaan mo sa mga oras na ito, iparamdam mo sa amin na ang pakikinig sa mabuting balita, sa iyong mensahe, Panginoon, ang pinakamahalagang biyaya na maaari namin matanggap sa bawat araw. Ang iyong mga salita na makapagbibigay ng kagalingan sa aming spiritual na kahinaan. Ang iyong mga salita na may tuturing naming spiritual naming pagkain. Panginoon, Ikaw ay isang Diyos na tapat, mapagpatawad, mapagmahal. Nawa, sa aming kalooban ngayon, tanggapin namin na lahat kami makasalanan. Sa mga oras na ito, nananalig kami, ang iyong kapangyarihan ay naririto. At sa bawat segundo na nakikinig kami sa iyo, talos mo ang sa aming kalooban. Manahan ka, Banal na Espiritu. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagmamalasakit sa templo. Malapit ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng isang panghagupit na lubid at pinagtabo niyang palabas ang mga mangangalakal, pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw."
Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't ang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Talos ni Jesus ang kalooban ng tao. Ang pista ng Pasko, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumasampalataya sa kanya nang makita nila ang kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. So, welcome po sa Word of God Daily Gospel Facebook Live, na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita araw-araw through social media, kamukha po ng Facebook Live. Amen. So, ang Facebook Live na ito ay nagsimula pa po noong August 5, 2019 at maraming salamat sa Diyos sapagkat hanggang sa mga oras na ito ay patuloy niyang ginagamit upang kahit nasaan po tayo, ano man ang ginagawa natin, ay pwede po tayong mabinhian ng spiritual na pagkain at yun ay ang salita ng Diyos. Amen. So ako nga po pala si Sister Angelica Dordef ng Bulacan at isa po akong Katoliko. At of course, maraming salamat sa Panginoon. No? Ang ating pong pagninilayan ngayon ay mula sa pagbasa kay San Juan, chapter 2, verses 13 to 25. At ito tungkol sa pagmamalasakit sa templo at talos ni Jesus ang kalooban ng tao. Amen. So, tataka kayo, no? Bakit Sunday Gospel yung pagtinilayan ko? Eh, kasi kahapon po, medyo busy po tayo. So, ngayon po, pahabol to, itong Sunday Gospel. Pero po yung Monday Gospel natin, mamayang gabi po yun. 10:00 ng gabi. Meron po tayong guest preacher, si Brother Toti Golinco, o Alejandro Golinco, no? So, mamaya pa po yung 10:00 ng gabi. So, sa ngayon po, pagnilayan po natin ng Sunday Gospel. And of course, since kapag nakikinig po tayo ng mabuting balita, bigyan po natin ng parang direct to the point. Ano ba talaga yung pwedeng tumimo sa ating puso. So, meron po tayong word for the day usage, kalooban, no? Kalooban. So, ito pong mabuting balita natin, makikita po natin dito yung talagang niloloob ng Panginoong Jesus. Dito sa gospel na to, kitang-kita natin kung ano talaga yung nasa sa loob niya, no? And of course, tayo, sa mga oras na ito, pare-pareho tayong makasalanan. Ano man ang antas natin sa buhay? Sabihin natin mataas yung pinag-aaralan mo, mayaman ka, o kung ano man, no? O middle class ka lang. Pero talos. Lalim, no? Talos. Ibig sabihin ng talos, alam. Alam ng Diyos, yung pinakamalalim na iniisip natin, pinakamalalim na nasa puso natin. Ano ba yung mga problema na hinaharap natin? Talos na talos yan ni Lord. Amen. Yung ating kalooban. Yung ating kalooban na kung saan, yun ang pinakamahalaga sa Diyos. Yung ating kalooban. Amen. Kasi dyan sa ating kalooban, dyan makikita ng Panginoon, mabuti ba yung ating kalooban? O masama ba yung ating kalooban? Amen. Sa kamukha ng binasa natin sa gospel, ang kalooban ni Kristo ay pinakita niya sa mga tao na talaga namang nakita natin, no, parang ginawang marumi ang templo, no? Nandun nakita yung mga nagtitinda, kumbaga parang nasa laula. Hindi naman po dapat ganun, di ba? Alam natin na ang templo dapat ito'y bahay dalanginan, bahay ng Diyos, o sabihin natin tahanan ng Diyos, na kinakailangan doon tayo nagdadasal, kailangan tahimik, malinis. Amen. Kasi doon natin ibubukas yung ating kalooban. Ang hirap namang pagbukas ng kalooban sa Diyos kung ang ingay-ingay ng simbahan, no? Amen.
Kasi, eto yun eh. Ang tahanan ng Diyos. Sabi nga dito eh, yung pagmamalasakit sa templo, hindi lang naman yung gusali na simbahan eh. Kundi mismo yung ating katawan, yung ating puso. Sabi nga eh, dapat ang templo ng Banal na Espiritu ay dapat nasa puso natin. Amen. Wala tayong maililihim sa Diyos. Talos ni Jesus ang kalooban ng bawat isa sa atin. Kaya nga, sa bandang last part nung gospel, di ba sinabi na hindi na kinakailangan, no? Hindi na kinakailangan na magsalita ang sino man tungkol kay Jesus para malaman lang niya ano ba yung kalooban ng taong yan. Tayo, ang kalooban natin, minsan dumidepende kung ano yung nasa paligid natin, kung sino yung kasama natin. Amen. Minsan meron tayong mga kalooban na, alam mo yung moody, mga taong ganon. Yung kalooban nila, kausap mo, maayos, maya-maya pagka nagalit, nag-iibang anyo, nag-iiba yung boses, nagagalit. May mga tao naman talaga ang kalooban nila, mabuti. Amen. Pero, kamukha ngayon, no? Panahon ng Kwaresma. Titingnan ba ni Lord kung ano bang maiaalay natin sa simbahan? Kasi itong Kwaresma na to, dito talaga natin nakikita, lalo na dito sa ating bansang Pilipinas, no? Dito talaga natin nakikita yung yung bang pagka mahal na araw, ang dami-daming pumipila sa confession eh. Bakit? Kasi ibubukas na yung kalooban nila eh. Sa Diyos, sa pamamagitan ng pare. Alam naman natin na ang pagmumpisal, talagang sakramento yan. Pero bakit ganun nakakalungkot, no? Kaya nga sabi ng mabuting balita, talos ni Kristo ang ating kalooban. Ba't kinakailangan tayo ay mag-confess lang kapag panahon ng mahal na araw? Di ba pwedeng lapit tayo sa sakramento ng confession once a month? Mas maganda nga kung once a week eh. Kung pwede nga lang, everyday, no? Kasi, yung kalooban natin, kailangan laging malinis yan eh. Diba? Our God is a perfect God. Of course, we cannot be perfect. Pero, anong gusto ni God sa atin? Yung kalooban natin, kung mabuti ka ang kalooban mo ngayong araw na ito, dapat bukas, mas mabuti. At sa susunod na araw, mas mabuti. Para bang, yung kalooban mo ngayon, good. Bukas, better. At sa susunod, best. Good, better, best. Ganun lang dapat ng kalooban natin mga tao. At hindi natin maaayos ang ating kalooban, hindi natin susundin ang kalooban ng Diyos. God's will. Amen. Kaya tayo nagkakaroon ng problema sa ating mga kalooban. Meron tayong mga galit, meron tayong mga inggit, kasi nga hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos. Pero sa mabuting balita, ipinakita na si mismo si Kristo, nagkaroon siya ng galit, no? Itong galit na ito, yung divine anger. Talagang ipinakita niya na huwag niyong sinasalaula niyo ang tahanan ng aking Ama. Hindi dapat ganyan. Sa atin, yung kalooban natin, nasasalaula din yan. Parang nagiging palengke din yan. Na kung ano ang nakikitang pwedeng ibenta, di ko ba, maingay. Pero dapat ang kalooban natin hindi maingay. Hindi parang palengke, dapat meron tayong peace of mind. At ang kapayapaan, isa sa mga bunga ng Banal na Espiritu, at yan ang kalooban na dapat meron tayo. Amen. Kaya itong panahon ng Kwaresma, dapat nagpapatawad na tayo sa ating kapwa. Kasi diba sabi ng Panginoon, kung naalala mo na may galit ka sa iyong kapwa, huwag ka muna mag-offer, no? Iwan mo yung offer mo na yan, iwan mo yung handog mo na yan, at ayusin yung kalooban mo. Amen. Pero sa panahon natin ngayon, ang hirap talaga na sundin ang kalooban ng Diyos. Na, kumbaga, magkaroon tayo na tinatawag na Christ-like, yung character ni Kristo, maging kalooban din natin. And we cannot do that kung wala tayong humility. Sapagkat ang kalooban ni Kristo ay very humble. Amen. Ang katawan natin, ang espiritu natin, diba?
Our body should be the temple of our spirit, of Holy Spirit. Ang bawat parte ng ating katawan, dapat ginagamit natin na yung kalooban natin malinis. Amen. At yun nga, dapat hindi lang mahal na araw tayo. Di ba nung nag-simula ang mahal na araw, di ba sabi nga, nung Ash Wednesday, anong sabi doon? Pananalangin, paglilimos, di ba, pag-ayuno. Ginagawa lang ba yun? Ping mahal na araw? Ganun ba ang kalooban natin? Parang pakitang tao? Para tayong mga Pariseo. Eskriba, ano sabi ng Panginoon? Mga mapag-ibabaw kayo, mga plastic kayo. O baka naman, meron tayong tinatawag na utang na loob. Yung tinatawag na, yung kalooban natin sa mga taong meron tayong utang na loob, doon lang tayo nagiging mabuti ang kalooban natin. Yung mga taong wala tayong mapapakinabangan, yung mga taong wala tayong mapapala, ang kalooban natin malayo. Hindi yung gusto ng Panginoon. Amen. Yung kalooban natin, dapat nakikita lagi ni Lord na, mabuti ang kalooban nito. Hindi dahil sa gustong magmayabang, gustong makilala. Alam niyo ba, na ang pinakagusto ng Diyos sa atin ay meron tayong mababang kalooban. Sapagkat pwede mong sabihin sa tao na yung taong yan napakabuti. Yung mga taong yan tumutulong sa kapwa. Yung tao na yan talaga namang makakita mo ng madali mong lapitan. Pero may mga taong mabuti, mabait, pero mayabang. May mga taong tumutulong sa kapwa, pero naghihintay ng kapalit. Pero kapag ikaw ay isang tao na may character na humble, humility, yun na yun eh. Kaya yun ang pagkamitin natin. Yung magkaroon tayo ng humble heart. Kasi pag humble yung kalooban mo, magbubunga na yan ang kabutihan, magbubunga na yan ang pagtulong sa kapwa, magbubunga na yan ang pagmamahal sa kapwa. Amen. So, suriin natin yung ating kalooban. Nakabukas ang mabuting balita, ipinakita ni Kristo ang kanyang kalooban, ang kanyang pagmamahal sa templo. Ipinakita niya, malinis, ayaw niyang marumi. Kaya saan ang itong mahal na araw? Hindi lang mahal na araw, nawa ang kalooban natin ay malinis sa pamamagitan ng pagsunod ng kalooban ng Diyos. Amen. Karoon po tayo ng closing prayer. Maraming salamat, Panginoon, muli sa pagpapaalala mo sa amin. Natingnan namin ang aming kalooban. Ano bang nilalaman nito ngayon, Panginoon? Bigyan mo kami ng kagalingan sa aming kalooban kung kami nagtatanim ng galit sa aming kapwa. Talus mo ang aming kalooban sa oras na ito. Nawa, Panginoon, magbago na kami ng aming kalooban upang sa ganon, masunod namin ang God's will. Yes, Lord, nawa, tularan namin ng Panginoong Jesus na nag-aalab ang kanyang kalooban sa pagsunod sa kalooban ng Ama sa Langit. Sa mga oras na ito, talos ni Kristo ang nasa kalooban natin at nawa anuman ang ipinagdarasal natin sa Kanya, lagi nating sabihin, Lord, linisin mo ang kalooban ko at ang kalooban mo ang makapangyari. Ang Diyos ay mabuti. At kailanman ang kanyang kalooban sa ating buhay ay hindi tayo mapahamak, kundi bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Isang kalooban na kung saan ang tanging hangad niya ay makasama niya tayo sa isang buhay na walang hanggan. I-offer natin ang ating kalooban sa mga oras na ito sa Panginoon. Kung kalooban man natin ay nabibigatan, kung ang kalooban man natin ay nasasaktan, kung ang kalooban man natin ngayon ay nalilito, i-offer natin kay God na bigyan tayo ng mapayapang kalooban. Isang kalooban na sumusunod
sa kalooban ng ating Ama sa langit. Yes, I pray, Lord, sa makakarinig ng message mo ngayon. Itanim mo sa puso namin, sa aming kalooban, na hindi kami makakapagtago ng anuman sa iyo. And we pray for lahat ng kalooban ng tao sa buong mundo na talos ni Kristo. Nawa, lagi namin hanapin ang ilaw, ang puso mo, Panginoon. At magbago na kami ng kalooban at huwag na umayon sa mundo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulong sa tukso, at hidayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Maraming salamat sa mensahe mo, Panginoon. Muli, pakishare na lang po ang Sunday Gospel para masunod po natin ang Great Commission mula sa Mateo 29, chapter 19. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, at sa Espiritu Santo. At nawa ang kalooban natin ay magbalik loob sa Diyos. Maraming po salamat, and to God be the glory.